May pinagdaraanan ka ba? Magandang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Vicente de Paul. Siya ang nagtatag ng Congregation of the Mission o Vincentians at ng Daughters of Charity. Pagbati po sa lahat ng mga fathers, brothers and sisters na kasama sa Vincentian family. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Itanim ninyong mabuti sa inyong pandinig ang mga katagakong ito. Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito. Naalala ko po noong seminarista pa lamang ako, palaging pinapaalala ng aking spiritual director na kapag dumaranas ako ng paghihirap sa pag-aaral, sa pakikisama, o di kaya mayroong hindi maintindihan sa sarili o sa iba, palatandaan daw na nasa tamang lugar pa ako. Sabi ko, bakit? Sapagkat ang Diyos na aking sinusundan ay nagbatari ng hirap at sakit, alang-alang sa iba, alang-alang sa atin. Kaya maituturing ko na mapalad ako bilang tagasunod niya dahil nararanasan ko rin ang hirap at nakikisalo ako sa hirap ng Panginoon. Sa mabuting balita natin ngayon, muling sinasabi sa atin ni Jesus ang tungkol sa misteryo paskal o ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Paano nga ba kung malaman mo na daranas ng paghihirap ang taong mahal mo? Hindi ba malulungkot tayo at iisip tayo ng paraan para pigilan, para mabawasan man lang yung paghihirap niya? Kasi pag mahal mo at pag mahal natin ang isang tao, inaalagaan at pinoprotektahan natin siya. Pero hindi po ito ang nais ni Jesus. Ang nais lamang ni Jesus ay manatili tayo sa Kanya. Manatili at lubos na magtiwala sa plano ng Diyos. At ganoon din po sa ating buhay. Sa ating pagsunod sa Panginoon, tanggapin natin na hindi naman talaga magiging madali ang lahat. Makakaranas tayo ng paghihirap sa mga panahong hindi natin inaasahan. Pero tandaan po natin, lumalago ang ating pananampalataya sa pagtitiwala. Pagtitiwala sa kakayahan natin at pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. At laging kaakibat ng pagtitiwala ang salitang paubaya. Sapagkat ang taong nagtitiwala, marunong magpaubaya. Kaya kapanalig, kung may pinagdaraanan ka ngayon at hindi mo siya maintindihan, ipaubaya mo lahat ito sa Panginoon. Baka kaya masyadong nagiging mabigat kasi hindi mo marunong ipaubaya. Tahimik po nating idalangin, Panginoon, pinapaubaya ko sa iyo ang buhay ko. Pinapaubaya ko sa iyo ang bawat desisyon ko, ang lahat ng pinagdaraanan ko. Panibaguhin mo ako, panatilihin mo ako. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos Ama sa langit.
Sa inyong panalangin at espiritual na tulong, pangalagaan niyo kami mula sa kapahamakan. Pagaligin kami sa aming mga kahinaan at ipabatid sa amin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin niyo kami. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.